Gandang hapon. Gandang hapon po sa ating lahat na naririto at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at mayroon po kayong mga katanungan, mangyaring lumapit sa aming reception table, doon lamang po katabi ng pinto, ng entrance, at pagkatapos ng pananambahan, at ikalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. Kaya sana po ay makita namin kayo at makausap, makilala pagkatapos ng service. Muli po, welcome. Ngayong hapon ay ipinagpapatuloy natin ang pag-aaral sa aklat ng Ecclesiastes. Si Pastor Peter Martin ay mangangaral mula sa Ecclesiastes chapter 1 verses 12 to 18. Magsimula po tayo sa pagninilay tungkol sa karunungan ng Diyos na nahahayag sa buong sangnilikha, kung paano ang Kanyang karunungan ang gumagabay sa atin, sa ating buhay, sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pangunguna ng Espiritu Santo, at higit sa lahat, sa pamamagitan ng krus ni Kristo. At pag-isipan natin kung paanong ang perpektong karunungan ng Diyos ay gumagawa kahit sa gitna ng ating mga paghihirap at kalungkutan. Ang lahat ng ito ay hinahabi sa Kanyang dakilang tapiserya ng biyaya. Sinabi ni Pablo sa atin tungkol sa karunungan ng Diyos sa unang Korinto, chapter 1, verses 26 to 31. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao. Hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang Kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang Kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mabababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahahalaga. Upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay pagmalaki ang Panginoon. Tayo po ay tumayo, ating ipagmalaki, sambahin ang ating Panginoon sa ating pag-aawit. The perfect wisdom of our God, revealed in all the universe, all things created by His hand and held together at His command. He knows the mysteries of the seas,
The secrets of the stars are His. He guides the planets on their way and turns the earth through another day. The matchless wisdom of His ways that mark the path of righteousness. His word a lamp unto my feet, His Spirit teaching and guiding me. And oh, the mystery of the cross, that God should suffer for the lost, so that the fool might shame the wise, and all the glory might go to Christ. Oh, grant me wisdom from above to pray for peace and cling to love. And teach me humbly to receive the sun and rain of your sovereignty. Each strand of sorrow has a place within this tapestry of grace. So through the trials I choose to say your perfect will in your perfect way. Each strand of sorrow has a place within this tapestry of grace. So through the trials I choose to say your perfect will and your perfect way. Mga awit, chapter 13, verses 5 to 6. Ako'y nagtiwala sa tapat mong paglingap, sa iyong pagliligtas, puso ko'y magagalak. Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat ako'y pinakitunguhan niya na may kasaganaan. Ilagay natin ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa sentro ng ating mga kaisipan, para hubugin ito ang ating mga puso sa tamang pagmamahal para sa Diyos at upang siya'y purihin. Jesus, your mercy is all my plea. I have no defense, my guilt runs too deep. The best of my works pierced your hands and your feet. Jesus, your mercy is all my plea. Jesus, your mercy is all my boast. The goodness I claim, the grounds of my hope. Whatever I lack is still what I need most. Jesus, your mercy is all my boast. Praise the King. Praise the King who bore my sin, my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my rest. When fears weigh me down and enemies
always press, a comfort I cling to in life and in death. Jesus, your mercy is all my rest. Praise the King. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my joy. Forever I lift my heart and my voice to sing of a treasure no power can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. Praise the King. Praise the King. Sing of your mercy. Tunay nga ang habag ng Panginoon ay pinamamalas sa araw-araw at tapat ang kanyang pag-ibig mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan para sa mga natatakot sa kanya, at ang kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak, sa mga nag-iingat ng tipan niya at sa nakakaalalang gawin ng mga utos niya. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan at naghahari sa lahat ng kanyang kaharian. There is a higher throne than all this world has known, where faithful ones from every tongue will one day come. Before the sun will stand, made faultless through the Lamb, believing hearts find promised grace, salvation comes. Sing their thunderous anthem rings through emerald chords and sapphire skies. Their praises rise. Oh, glory, wisdom, power, strength, thanks, and honor are to God our King, who reigns on high forevermore. And there we'll find our home, our life before the throne will honor Him in
shepherd king will reign with him. Hear heaven's voices sing, their thunderous anthem rings through emerald courts and sapphire skies. Their praises rise. All glory, wisdom, power, strength, thanks, and honor are to God our King, who reigns on high forevermore. Hear heaven's voices sing, their thunderous anthem rings through emerald courts and sapphire skies. Their praises rise. All glory, wisdom, power, strength, thanks, and honor are to God our King, who reigns on high forevermore. Amen. Manatili pong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Aklat ng Awit, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang 6. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga'y lumalabas ito na parang masayang kasintahan. Tulad ng isang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Awit, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang 6. Maaari na pong maupo. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos Ama, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na napakalapit po kami sa inyo dahil sa pagdanak ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Naalala po namin ang sinabi niya nung natapos na po ang lahat, bago po siyang namatay. Sabi niya, ito ay tapos na, it is finished. Naalala po namin yung kurtina na nagse-separate, na yung humihiwalay sa Holy of Holies at saka sa amin ay punit na. Ang ibig sabihin nito, dahil sa pagdanak ng dugo ng inyong anak, dahil sa kanyang sakripisyo, Panginoon Diyos, nakakapaglapit na po kami sa inyo at lumalapit po kami sa inyo para humingi ng pagpapatawad. Sigurado po lahat po kami, hindi naman po namin minsan namamalayan, Panginoon Diyos, hindi po namin kayo nagiging priority sa buhay. Minsan ang iba ang laging naming pino-prioritize. Mga prioridad po namin. Minsan nawawalang bahala po kami. Hindi po namin kayo binibigyan ng tamang atensyon, Panginoon Diyos. At ang tamang panahon at tamang oras, Lord, for you. Ang nangyayari po sa marami sa amin, Panginoon Diyos, ay napupunta sa mga bagay na sa tingin po namin, napaka-importante sa amin. Minsan, ini-entertain po namin sarili namin, inuuna po namin ang aming mga cellphone
kesa po sa inyo. At linggo na lang, kada linggo, humihingi po kami ng patawad dahil hindi po nabibigay sa inyo, Panginoon Diyos, ang nararapat na sa inyong atensyon, adoration, praise, and worship. And so, Father, allow our hearts, Lord God, to sana maunawaan po namin ito, na ang ginagawa po namin, Panginoon Diyos, ay minsan hindi akma sa kagustuhan ninyo, Father. Pakialain nga ang aming mga puso. Naway kami po ay magbigay po sa inyo ng papuri mula sa aming kaloob-looban, Panginoon. Lord, we honor you. Kumakanta po kami. All glory, honor, and wisdom and power are yours. Sabi nga namin pag kumakanta po kami. Sana po ito yung maging totoo sa aming mga buhay. Tinitignan po namin ang kagandahan ng ginawa ninyo, Panginoon Diyos, para sa aming iglesia, ang GFC. Naway binigyan niyo nga po kami ng isang magandang lugar upang pwede po kaming pumunta at manalangin at magsamba po sa inyo at makapag-one another's po. We are so thankful for this place and for all the members here. Ngunit tinataas din po namin ang aming mga miyembro, Lord, especially yung mga may sakit. Marahil di po nakapunta today because of sickness. We lift them up to you. Lahat po, pag tinitignan po namin ang 2025, meron po kami mga miyembro, mga kaibigan, Panginoon Diyos, na dumaan pa sa chemotherapy. And we are still together, meaning your grace was sufficient for us. At nagpapasalamat po kami para dito. Tinataas po namin ang itong taon na darating, Panginoon Diyos, na naway lahat po ng aming mga pangangailangan, health siyempre, pang-financial also, mga pang-financial po namin, mga pangangailangan namin. Kayo po ang maglagay ng tinapay sa aming mga mesa, Lord God, food on our tables. Kayo po ang mag-mend, Panginoon Diyos, ng mga relationships po namin na hindi po namin, minsan may nasira po kami sa aming mga pamilya. Help us, Lord God, to mend these relationships upang malapit po namin ang mga non-believer relatives po namin sa inyo. At the same time, nagpapasalamat po kami sa lahat ng pamilyang kompleto po dito na sama-sama po kaming nagdadalo. Sa mga butas-butas at kulang ang mga upuan dahil sa kanilang mga kapatid ay wala dito, mga nanay at tatay nila ay wala dito. Lord, we pray for all these people who are not here, who are our relatives. Would you just cause us, your church, to reach out to them? Bigyan niyo nga kami ng mga pagkakataon maipahayag sa kanila ang magandang balita. Salamat, Panginoon Diyos, na kayo lang po ang aming pag-asa. Mababasa po namin si Solomon ay parang walang pag-asa kung hindi po siya tumitingin sa inyo, kung hindi po niya ibinabahagi ang kanyang buhay sa inyo. Naway sana matutunan po namin ang leksyon na lahat po ng bagay ay dumadaan sa inyo, ay para sa inyo at dahil sa inyo, O Diyos. Father, would you just speak as we tackle this very difficult part of Scripture sa Ecclesiastes? Kayo po ang mamuhay at manguna sa amin. Hinihingi po namin ang Diyos na banal na Espiritu na mangusap sa bawat isipan at bawat puso para po namin so it might be clear for us, maunawaan po namin ang kagustuhan niyo para sa amin. Sana din po ang inyong anak na si Jesus ay siya lang ang maibigyan ng luwalhati. Lahat po ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Alam ng mga taga-morning kanina na parang talagang hindi naman receptive ang ating church pagdating sa mga ganyan. Pag tinitignan mo sa YouTube, yung mga church na mga African Americans, talagang excited na excited. Mas maingay pa sa pastor minsan. Pag nagsabing, Amen, Amen. Grabe. Ngunit naunawaan ko po ang ating kultura. At yun po ay ang kulturang Pilipino na napakaganda. Ang ating
title for today is Ang Walang Kabuluhang Pagnanais sa Karunungan ng Mundo. In English, The Foolish Pursuit of Worldly Wisdom. Would I ask everyone to please stand para basahin po natin ang Ecclesiastes chapter 1, verse 12 to 18. Verse 12. Akong mangangaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem. Ginamit ko ang aking isipan upang hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat ng ginawa sa silong ng langit or under the sun. Iyon ay isang malungkot na gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahan. Aking nakita ang lahat ng ginawa sa ilalim ng araw, under the sun, at tignan mo, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Ang baluktot ay hindi matutuwid at ang wala ay hindi mabibilang. Sinabi ko sa aking sarili, nagtamo ako ng malaking karunungan hinggit kaysa sa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. At ang isipan ko ay nagtaglay ng malaking karanasan sa karunungan at kaalaman. At ginamit ko ang aking isipan upang alamin ang karunungan at alamin ang kaululan at kahangalan. Grabe, no? Aking nakita na ito man ay makikipaghabulan sa hangin, sapagkat sa maraming karunungan ay maraming kalungkutan. At siya nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng kalungkutan. Maaari na po tayong maupo at huwag po kayong umiyak sa sinabi ni Solomon. Ito po ay word of God, and may the Lord bless the reading and the preaching of His word. Ang tanong ko din kaninang umaga po sa lahat ng tao ay, why do we look up to the wise? Bakit tinitingnan natin yung mga mauutak na tao sa kultura o kaya mga nakakapag-imbento ng mga bagong gawain ay tinitingnan natin as parang mga superstar. Meron pa nga sinasabi natin may mga Nobel Prize pang binibigay. Binibigyan natin sila ng karangalan. Binibigyan natin sila ng importansya. Tapos lahat nga, di ba, ang isang industriya na pwedeng pagkakitaan ay ang eskwela. Especially yung mga higher education, college, tapos post-college, doctorate degrees. Pero pag pinasa po natin ang mga talatang chapter 1, 12 to 8, parang sinasabi niya ni Solomon dito is parang wala siyang kabuluhan. Wala siyang kabuluhan. Mali ba para sa atin na gusto natin magkaroon ng magandang edukasyon? Di ba ang Pilipino, ang isang magulang na Pilipino, laging sasabihin sa kanilang mga anak, anak, mag-aral kayo ng mabuti. Mag-gain kayo ng wisdom. Mag-gain kayo ng knowledge. Dapat makatapos ka, anak. Dapat makatapos ka man lang. In fact, para sa mga magulang, katulad ko, 3 anak ko, di ba nagbibigay sa akin ng pride and fulfillment? Pag nakikita ko yung 3 anak ko tapos sa magagandang eskwela, kahit mahal. Di ba? And we see our children walking with God in a church and tapos ang pag-aaral. Parang kung walking with God lang, parang minsan, I have to confess, parang Lord, kulang ah. Gusto ko may edukasyon na maganda. Mali ba yun? Is it unnecessary to, kung binasa po natin itong mga talata, yung binasa po natin kanina, parang sinasabi ni Solomon, walang kabuluhan eh. Parang unnecessary eh. Parang humahabol ka lang sa hangin. Mamaya may explain po natin kung ano yun. Pero paano natin maibabahagi sa ating lahat, maibabahagi sa inyo, is that lahat naman itong na truth na ito, na hindi naman talaga masama magkaroon ng higher education. Hindi naman masama ang gustuhin ko man magtapos ang aking mga anak, siyempre. Pero bakit sinasabi nga ni Solomon, ito ay parang walang kabuluhan? Sasagutin ko po yung tanong na yun, mamaya, kung papaano natin dapat ang ating impression or perspective po natin sa ating sermon for today.
Kakaiba. Ito yung konteksto po natin. Kung nandito po kayo last week, nag-preach si Brother Ian Tolentino. At kakaiba ang salita ng Diyos dito sa Ecclesiastes. Parang, parang humihingi na ako ng paumanhin. Napakahirap po ng Ecclesiastes. Baka nagkamali po ako nung nag-suggest akong ito ang pupuntahan natin. Ngunit by the grace of God, nandito na tayo. Pag-aralan natin ng mabuti. Ngunit parang kakaiba ang salita ng Diyos na nagsisimula sa isang malawakang pahayag na sinasabi niya ni Solomon ay lahat ay walang kabuluhan. Yan ang sabi sa verse 2 kung tinignan po natin last week. Vanity of vanities, all is vanity. It is vanity, vanity. 5 beses sa isang verse, sinabi niya meaningless ang buhay. Tapos, ang mga susunod na talata na yan ay susuporta sa thesis niya. At magbibigay sa atin ng parang may pakiramdam ka na wala ka talagang magagawa sa buhay. Parang pinapanood lang tayo ng kalikasan ng nature, di ba last week? Andyan yung mga henerasyon na dumarating at umaalis. Ang mga araw na nanonood lang sa atin. Ang ilog, ganun pa rin. Ang hangin, di ba? Ang sapa, nandito na ito bago tayo dumating. Tumanda na tayo at mananatili rin ito. Hindi magbabago pagkatapos natin umalis. Para bang nakulong tayo sa isang cycle na walang pagbabago at walang kabuluhang paggalaw sa mundo. Sabi nga sa verse 9 and 10 last week, di ba? Ito, kinukuha ko lang yung context, di ba? Verse 12 tayo. Pero ang nangyari, sabi dito sa verse 9, ang nangyari ay siyang mangyayari. At ang nagawa na ay siyang gagawin. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Verse 10, is there something new? Tanong, meron bang bago? Sa utak ni Solomon, wala. There's nothing new. Ang mundo ay parating gumagalaw, pero ngunit wala itong nagagawa. Ang panandaliang kalikasan ng mga henerasyon ng tao ay parang kabaliktaran ng nakikita natin sa nature. Parang yung nature nandyan lang. Ang tao, pag fast forward mo, di ba, lalaki, tapos biglang mamamatay. Walang sino man ang nakakapagpabago sa takbo ng kalikasan. Para tayong langgam. Para tayong mga uod. Tinitignan ko yung mga mukha nyo, hindi naman siguro uod. Para tayong mga maliliit na animals na sa isang malaking boulder, tapos para ka lang isang langgam. Tandaan ko nga noong 1980s, huwag nyo nang tignan kung gaano katanda na ako, basta singtanda ako si Ronnie. Meron isang puno ng mangga doon sa amin sa high school. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Kung pwede ko lang siyang kausapin, sasabihin ko sa kanya, Puno, kamusta ka na? Long time no see ah. Dito ako dati nag-yosi. Dito ako dati nagka-cut ng class. Sasabihin ng puno sa akin, parehas pa rin, eto pa rin ako. Same old, same old. Wala tayong iniiwang bakas ng ating pagsilang sa mundo. Ang pagsilang ng isang henerasyon at ang pagpapanahon ng isa pa, henerasyon, it's just a cycle according to nature. Lahat ay walang kabuluhan. Nakita ni Solomon to. Kaya anong ginawa niya? Sabi ni Solomon, ano kaya magagawa ko? Okay, hanapin ko ang kabuluhan sa wisdom. Naghahanap si Solomon ng kabuluhan sa kanyang buhay. And if we look at Ecclesiastes, makikita natin si Solomon ay maghahanap ng karunungan, ng kabuluhan, or ng purpose in life. Today, hahanapin niya sa karunungan or sa wisdom. Next week, sa sariling kasiyahan or sa pleasure. Then the next week, in living okay and in work, etc., etc. Pero uunahin po natin itong section natin, ang hinahanap ni Solomon, ang meaning in life mula sa wisdom. Yan ang outline po natin. Ngayon, alam ko nalulungkot na po kayo. Nakikita ko sa mga mukha ninyo.
Ngunit sabi nga ng isang professor ni Josh sa TMS, si Professor William Barrick ng TMS, ito daw Ecclesiastes ay binabasa po pala ito habang may piyesta sa mga Hudyo. The Feast of Tabernacles, kung alam naman natin yung tabernacles, di ba? Si Jesus was the tabernacle, pero before Jesus came, ang Feast of Booths or ang Feast of Tabernacles is the place where you meet God. So every year, ginagawa nilang isang pista ito sa late September to early October. Bakit ko binabanggit po yun? Because ang Book of Ecclesiastes, ang ibig sabihin ito, hindi ito parang aklat ni Jeremiah, na ang pagbabasa ng aklat na ito, sa panahon ng kapistahan, ay may happiness. Nangangahulugan, hindi po ito tinuturing ng mga Israelites na parang isang panaghoy, parang isang parang si Sharon Cuneta, negastar. Joke lang. Hindi siya negative. Hindi siya tamang cosmic killjoy. Ito'y tinuturing na isang wisdom books kung saan binabasa, pinapaalala, okay, sinasabi ni Solomon, ito yung kanyang wisdom, pero ang ending niya, ang conclusion niya, fear God. Pero wala pa po tayo doon eh. Andito lang tayo sa chapter 1. Matutuklasan ni Solomon the hard way that everything is supposed to be about fearing God. Yan ang ating konteksto. Pag pinuntahan po natin ng verse 12, sinasabi niya dito, akong mangangaral ay naging hari sa Israel, sa Jerusalem. At bakit niya sinasabi niyo? Kasi gusto niya magkaroon ng isang credential ng hari. The king's credential. Hindi nga to sinasabing, as a verse 12, sinasabi niya, ako ang hari, pero hindi niya gagamitin ito. By the way, itong mga puntong ito, ang mga credential ng hari, etc., etc., it's just a roadmap to navigate aside. These are not points to the sermon. This is a roadmap. Unang-una, we look at the credentials of the king. Akong mangangaral ay naging hari sa Israel, sa Jerusalem. Pag tinatanong ng isang tao, bakit ko pakikinggan to? Old Testament, wala masyadong banggit kay God. Bakit ko pakikinggan ang Ecclesiastes? Siyempre, aside from the fact na this is scripture and it is inspired by God, parang ito ba yung nagbibigay sa atin ng higit na kahalagahan dahil nakikinig tayo sa isang tao na talagang ginawa niya lahat para hanapin ang Panginoon, hanapin ang malawak ang kanyang karanasan sa paghahanap ng meaning in life. Alam mo, madalas kong hinahanap yung mga matatanda sa akin, konti lang kayo, pero meron. Di ba? Hinahanap ko sila para makita ko, tinitignan ko paano sila mamuhay bilang na Kristiyano may pananampalataya. Bakit? Because balang araw gusto ko rin tumanda. Plano kong tumanda, hindi ko planong mamatay bukas. Plano kong tumanda at maganda ang tinitignan po natin, what is it like for a Christian to grow old? Alam ko, may mga controversies, may mga 68-year-old to 76-year-old na Christian author biglang tumatalikod sa Panginoon or nagkakamali or nagkakaroon ng affairs. Very recently, may mga ganyan. Talagang gusto kong tignan, paano hindi mangyayari sa akin yun? Hindi pa nga ako 68 years old eh. Di ba? Pero, what am I saying? I'm saying, mahalaga or importante ay makinig tayo sa mga taong may wisdom. Taong mas matatanda sa atin. Kagaya ni Solomon, who is the wisest man in the Bible, wisest man on earth. Ang katangian itong isang parang pakikinig sa matatanda, hindi na natin nakikita sa mga kabataan. Napapalitan na ng, sabihin natin, kayabangan ng mga kabataan. Bakit ako makikinig sa'yo? Matanda ka na eh. Tanda mo na. Kalbo. Sabihin sa'yo. Sorry, Kuya Ferds. Hindi na natin tinitingnan yung honor and respect to the wise and the old. Hindi ko na kailangan yung matanda. Meron akong ChatGPT.
Meron akong Gemini. Pero sa totoo lang, malaking pakinabang ang makinig ka sa matatanda. Lalo na kung ang taong iyon ay dating hari ng Jerusalem, hari sa Israel sa Jerusalem. Hindi ko sasabihin sa inyo ang mga problema sa verse niya kasi may mga nagsasabi hindi daw si Solomon ang nagsulat. Pero sa totoo lang, si Solomon talaga ang nagsulat, siya ang hari ng Jerusalem. Bakit niya sinabi yun? Because Jerusalem is the holy place. Naalala natin yan. Bago pa dumating ang mga Israelitas sa Jerusalem, ang mga Egyptians, ang mga taga-Ehipto nandun na. Pagkatapos ng mga Egyptians, andito na yung mga Jebusites, di ba? Yung Israel dati, ang pangalan niyan, Jebu. Jebu nung araw yan. So, ang mga nanirahan dyan, ang Jebusites. Dumating si David, Haring David. Sinakop niya ang mga Jebusites, nakuha niya for Israel, for God's people, ang Jerusalem. Pagkatapos ni David, for 400 years nandun siya, dumating ang Assyrians, ang Persians, ang Babylonians, lahat pinasok, sinakop ang Israel. Tapos hanggang ngayon, yung Ottomans, yung Romans, hanggang noong 1945, na ibalik sa Israel, na naghihintay pa rin sa isang hari. At alam natin kung sinong hari yun. Si Haring Jesus, who will physically reign in Jerusalem. Hindi pa nga natin pinag-uusapan si Melchizedek. Melchizedek of Salem. Yun din yun. Bakit ko sinasabi to? Kasi sinasabi ko, itong Jerusalem, pag sinabi ni Solomon, akong mangangaral ay naging hari sa Israel, sa Jerusalem, ibig sabihin, wow, grabe. Hindi pipitsugin yung nangyari sa kanya. Alam ko, lumilihis po ako sa usapan, ngunit ang puntong nais ko sabihin ay ang kanyang karanasan bilang hari ng Jerusalem and hari ng Israel ay yun ang mga credentials na magbibigay sa kanya na magsalita ng malawak. Malawak siyang magsasalita. Hindi lamang para sa mga Hudyo, ngunit para din sa ating mga Kristiyano. Hindi lang para sa mga Hentil, ngunit para sa mga tao ngayon at tao noon. Yung panahon noon at ang panahon ngayon. Ngunit tignan natin ang mga talata. Tignan natin. Akong mangangaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem. Nakikita natin sinasabi niya, ako ang mangangaral at hindi ako ang hari. Nakukuha niyo po? Hindi sinasabing, ako ang hari ng Israel. Hindi. Ako yung mangangaral. Ang credentials ko, naging hari ako ng Israel sa Jerusalem. Nakukuha niyo po? Si Solomon ay nagsasalita hindi bilang hari, kung hindi bilang isang guro. Ang word na nga ng mangangaral sa Hebrew, ang title niyan, Koheleth. Koheleth. Q-O-H-E-L-E-T-H. Ang ibig sabihin nito ay taga-kolekta ng mga karunungan. Si Koheleth. So Solomon writes, having the credentials, he's chosen by God, he's king of Jerusalem, king of Israel, pero gagamitin lang niya para sabihin, anak, makinig kayo sa preacher, makinig kayo sa mangangaral, makinig kayo kay Koheleth. At ang sinasabi niya dito, ang kanyang quest. Sabi niya, ginamit ko ang aking isipan. So, ito yung credentials niya, siya ang king, pero hindi sinasabing, makinig kayo sa akin as king, makinig kayo sa akin as preacher or mangangaral. Ginamit ko ang aking isipan upang hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat ng ginawa sa silong ng langit. Iyon ay isang malungkot na gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahan. Tignan natin yung verse, sabi niya, upang hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat ng ginawa sa silong ng langit. To seek and explore wisdom concerning all under heaven. Alam mo, sinasabi nito, pinaghirapan talaga niya. Nilagyan niya ng todo effort para lang makita niya ang meaning in life. It was an all-out effort. Hinanap niya mga bagay na matutuklasan niya.
Hinanap niya ang bagay na hindi pa niya alam. Pagkatapos, nahanap na niya, ay siniyasat niya ang mga bagay na yun. Matindi at malawak ang kanyang paghahanap. Ang lahat ng ginawa sa silong ng langit, sinasabi sa ating verse, all that has been under the sun, gusto niyang malaman ang lahat ng makakaya niyang alamin tungkol sa lahat ng bagay hanggat maaari at gusto niyang siyasatin ang bawat larangan ng pagsisikap ng tao. Gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa lahat ng bagay sa quote-unquote under the sun, sa ilalim ng araw. May mga kaibigan ba kayong ganun? Alam lahat. He wanted to be a know-it-all. Isipin niyo yung kaibigan yung ganun. Parang daming alam nito ah. Tanungin natin si kuya ganyan, si ate ganyan. Alam niya siguro yan. Pero limitado lang sigurado. Di ba? Pagdating sa baryo, sa barangay, sino kaya matatanong natin kung anong dapat gawin? O si Mang ganyan. O pagdating sa mga hayop, di ba? May mga kalabaw, nitatanong, bakit dumudugo yung ilong ng kalabaw? Tanungin natin, may eksperto dyan. Baka masyado mainit yung Ngunit, si Solomon, alam lahat. Alam lahat ng aspeto. He was a Renaissance man. Parang, di ba, pag alam niyo po yung Who Wants to be a Millionaire, sino mo nakapanood nun? Wala. Di ba meron phone a friend portion doon? Who Wants to be a Millionaire? Parang sarap tawagan ni Solomon. May tanong po dito si Kuya Peter. Ano po ang ratio ng whatever? Paano po lumabas yung gatas o ano? Ngunit yung panahon ngayon, hindi na masyado nagtatanong sa tao. Ang tinatanong na lang natin, computer, di ba? Nagtatanong na lang, hindi mo na kailangan ng who needs to phone a friend category sa Who Wants to be a Millionaire. Kasi wala na mag-AI generator na lang Magka-chat GPT na lang ang mga tao. Pero, kahit anong gamit mo ng chat GPT, kailanman hindi magbibigay ng tunay na karunungan sa atin yun. Kahit anong bigay mo, mag-subscribe ka pa, 999 pesos a month yun. Hindi ako nakasubscribe. Hanggang Google lang ako. Pero sinubukan ko rin, tanungin ang mga napaka-importanting tanong. Hindi niya masagot. Mga pinaka-importanting tanong sa ating buhay. Saan ako galing? Sino ako? Ano ang layunin ko sa buhay or purpose ko? Saan ako papunta pag namatay ako? Ang pinaka-importanting tanong ay hindi niya kayang sagutin. Lahat ng binigay lang po sa akin ng ChatGPT at ng Gemini ay ang impormasyon. At yung impormasyon na yon, hindi niya ma-translate into true wisdom. Try again, ChatGPT. Bibigay lang sa akin, kung ikaw ay Muslim, ito ang dapat mong layunin mo. Kung ikaw ay isang atheist, ito ang layunin mo. Kung ikaw ang Kristiyano, ito. Hindi ko kailangan ng options. Kailangan ko ng katotohanan. Saan ko makukuha yun? At yun din ang gusto makita ni Solomon. Saan ko makukuha yung layunin ko sa buhay? What is my purpose in life? At sinubukan niya sa larangan ng karunungan. At ano ang sabi niya? Iyan ay isang malungkot na gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahan. Isang malungkot na gawain daw maghanap ng karunungan. Sabi niya, si God ang nagbigay sa atin ito. It is a burdensome task on mankind. Ibig sabihin, lahat po tayo dito, talagang may paghahanap ng karunungan. Gusto natin maghanap ng karunungan. Yung iba, mas matanong kesa sa iba. Pero lahat po tayo may curiousness. And everyone wants to become wiser. Bagamat dahil sa katayuan ni Solomon, ay ginawa niya ang lahat.
Di ba? Makikita natin ang paghahambing nito. Sabihin mo, si Solomon nagawa niya lahat. Tayo, hindi naman natin magagawa lahat eh. Ang alam lang natin, hindi tayo hayop. Ang hayop, hindi tao. At ang paghahanap ng tao, it is more complicated than just an animal. Di ba? Pag tinitingnan po natin ng mga aso, ano ang hinahanap lang ng aso sa atin? Pagkain, atensyon. Ang tao, ang daming gustong gawin sa buhay. Ang daming gustong gawin. Sabi nga ng ABC, ng isang komentaryo ko, sabi niya, it is better to be a discontented Socrates because he cannot solve his problems than a contented pig in the mud who does not know that he's doing something he's not supposed to be in the mud. Mas mabuting maging isang palaisip at hindi kontentong si Socrates, isang philosopher, kaysa sa isang kontentong baboy sa putik. Kasi inilagay ng ating Diyos sa puso natin ang pagnanais na hanapin ang katotohanan sa mundong ito. Alam natin we are beings. Ang aso hindi niya alam na aso siya. Tayo alam natin, tao tayo, aso siya. Ang aso is just existing. Ang karunungan na hinahanap ni Solomon ay karunungan ng tao. Sabi dito sa pag tinitingnan natin yung verses, di ba? Ang word for wisdom dito ginamit is hokmah. Tumutukoy sa kung ano ang pwedeng maaari niya matutunan tungkol sa mundo aside and apart from God. Parang gusto niya maging skillful sa war, sa gera, skillful sa administrasyon. Gusto niya may pagkawais siya sa pang-practical. Ito yung naiibang karunungan na idinasal ni Solomon. Diba sabi ni Solomon sa 1 Kings chapter 3, sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng quote-unquote wisdom, pero sa Tagalog, ito yung isang pag-unawa. Wisdom sa pag-unawa. Iba yun. Ang hinihingin ni Solomon doon sa 1 Kings chapter 3 and 4 is yung karunungan or ang wisdom para mapagsilbihan ang Diyos sa magandang paraan. Para mapagsilbihan ang bayan ng Israel sa magandang paraan. Dito, isang pangkalahatang karunungan ang hinahanap niya. At yun po ang hiwalay po sa salita ng Diyos. Ngunit kahit na hindi po tayo naghahanap, kahit si Solomon, hindi po hinahanap ang salita ng Diyos, dapat pa rin. Kahit iba ang kanyang pinag-aaralan, ay dapat makita po niya ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya naman binasa po natin kanina yung Psalm chapter 19, 1-6. Sinasabi, ang kalikasan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Dapat yun ang makita natin. Kapag kumuha tayo ng PhD, kapag nag-aral tayo ng medicine, kapag nag-aral tayo ng law, kapag nagpunta tayo sa ibang bansa upang pag-aralan kanyang kultura, kapag nakita po natin ang mga ibon na lumilipad at nakashape na letter V, hindi natin dapat sabihin, ang ganda ng ibon, no? Ang galing ng mga ibon. No? Bang klase sila, alam nila bakit sila nakaganon? Kasi yung hangin na dadala sila pag magkakatabi silang ganon. Imbis na isang hilerang ganon, kailangan naka-letter V. Hindi tayo natatapos dun. Ang gustong mangyari ng Diyos ay sasabihin po natin, ang galing ng Diyos. Tingnan mo ang disenyo sa mga ibon na yan. Ngunit, ano ang naging konklusyon ni Solomon? Ang dami niyang pinag-aralan. Dami. Pero ang kanyang conclusion, nasa chapter 1 verses 14 and 15. Ang komprehensibong pahayag ng hari. Aking nakita, si Solomon, aking nakita ang lahat ng ginawa sa ilalim ng araw at tignan mo, lahat ay walang kamuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Ang baluktot ay hindi matutuwid at ang wala ay hindi mabibilang. All is vanity and striving after the wind in English.
Nakita niya ang lahat na ginawa sa ilalim ng araw. He has seen all the works has been done. At sinasabi natin, sabi niya, He made a sweeping generality. Sabi niya, lahat. Lahat ng pinag-aralan ko ay walang kabuluhan. Gusto niyang unawain ng lahat. Wala siyang iniwan. Para sa kanya yung mga conclusion, pagkatapos niya gawin yon, ang kanyang mga sagot, dapat tiyak at maaaring sigurado siya. At anong sabi niya? Walang kabuluhan. Bakit gagawin ng isang tao ito? Bakit gagawin ng lahat? Bakit gagawin? Well, number one, kayang-kaya ni Solomon dahil meron siyang resources. Tayo, simpleng tao lang, nagtatrabaho, week by week, month by month. Okay lang yun, di ba? Marami pa tayong ibang pinagkakaabalahan, mga the cares of this world. Si Solomon, hindi niya kailangan. Ang dami niyang alipin, ang dami niyang pera, ang dami niyang pwedeng gawin. Andun na siya sa punto na gusto natin minsan makamit, di ba? Si Solomon nandun na siya eh. Nauna na siya sa atin eh. Siya ang pinakamayaman, pinakamautak, pinaka-wise na tao in the Bible says. And what does he do? He has all the resources in the world. Ang una niyang ginawa ay naghanap siya ng kabuluhan sa buhay, meaning in life, sa pamamagitan ng more knowledge and more wisdom. At nasabi niya na wala pa tayo dun. At hindi natin makakamit yun. Pero we'll take His words for it. Ang sabi niya, ito ay walang kabuluhan. It is all vanity. Meaningless. Para daw siyang hininga lang. Itong pag-search, yung nakamit niya lahat ng gusto niyang malaman, na kinaya niya, sabi niya, parang isang hininga lang. Parang ganun lang. Parang singaw. Baligho. Absurd. Hindi naman ibig sabihin ni Solomon parang panandalian lang, di ba? It's not what he meant. What he's saying is ito'y isang sayang sa oras. Itong ginawa niya lahat, nag-all-out effort siya. All the things na pwedeng subject matter, pwedeng pinasukan niya. All the things that all his resources, ginawa niya. Yung oras niya, yung pera niya, yung tao niya. Sabi niya, it is not worth it. It is meaningless. Ito'y walang kahulugan. Sabi nga sa verse 15, ang baluktot ay hindi matutuwid at ang wala ay hindi mabibilang. Dito sumulat siya ng isang kawikaan. Gumamit ang Ecclesiastes ng poetry. At ito yung poetry na nakikita po natin. Ngunit ang dahilan kung bakit niya isinulat itong verse 15 ay dahil sa pamamagitan ng kanyang karanasan ay nauunawaan niya na ang kanyang limitasyon. Alam ni Solomon na hindi niya maayos ang lahat. Hindi niya maitama ang lahat ng mga bagay. Lahat ng baluktot, hindi niya maitama. Gamit niyang lahat ng kanyang mapagkukunan, lahat ng resources, naunawaan niya ang kanyang limitasyon. Minsan, madalas ang iniisip po ng tao, bigyan lang ako ng tamang resources, bigyan ako ng tamang impluensya, kaya kong ayusin ang mga bagay sa kahirapan sa Africa. Minsan, iniisip ng ibang tao na napapasok sa casino o sa ibang mobile gaming na may gambling, kaya kong talunin yung sistema ng casino. Sabihin ko na sa inyo, hindi nyo kaya. Iniisip nga ng iba, na kung sila yung coach ng Gilas, kaya nilang talunin yung Serbia basketball team. Iniisip nga nung iba, mas magaling pa sila magbigay ng weather forecast kaysa sa mga nababasa natin kung nagkakamali minsan ang weather forecast natin. Sabi ni Solomon,
Huwag mo nang subukan. Kasi hindi mo madediretso, hindi mo matutuwid. Hindi mo kaya. Hindi mo kayang ayusin. Siya nagsabi nun. Alam ni Solomon, matapos ang kanyang paghahanap ng karunungan na wala siyang masolusyonan sa inaakala niyang meron siyang solusyon. Siyempre, 2026 na ngayon, alam natin, marami na tayong naayos sa totoo lang na nabaluktot nung araw. Na bagay kung saan sa nakaraan ay nakapagdagdag na rin tayo ng mga comforts sa ating buhay, sa mga ginahawa natin sa buhay. Ngunit ang mga pinaka-importanting at mga pinaka-pangunahing bagay, hindi naman natin kayang ayusin eh. Kasi sino may kaya umayos ng kamatayan? Wala eh, di ba? Iniisip ko si Solomon. Siyempre may scripture din to eh. Nitignan niya, uy, bakit si Methuselah? Uy, bakit si Adam and Eve ang tatanda? Sige nga, subukan ko ang patandain yung mga tao. Ako lang, kung at that time, ano kaya ang papasukan mo? Hahanapin ko yung fountain of youth. Pero sa karanasan ni Solomon, sabi niya hindi niya kaya. Isang bata nga, hindi mo natin kayang pasayahin eh. Bigyan mo lang ng laruan ng isang bata. 10 minutes, masaya. Malungkot na naman. Ang pangalawang portion ng verses, at ang wala ay hindi mabibilang. Ibig sabihin, what is lacking cannot be counted. Tumutukoy siya sa kakulangan ng impormasyon at ilang impormasyon na hindi natin kailanman matatagpuan. Dapat nga tinitingnan natin ang mundo. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 29, the secret ways belong to the Lord. Hindi po natin alam. Dapat natatapos po tayo sa ganun eh. Sabi nga sa Roma chapter 11:33, pag nakita mo lahat, pag ikaw si Solomon, nakita mo, hindi mo kayang solve yung mga problema sa mundo. Nakita mo sa lahat ng ginawa mo lahat for 40 years, hinahanap mo yung wisdom. Sabi ni Pablo, ang kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan, at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. The depth of the riches and knowledge, wisdom and knowledge of God. Hindi yun na nakita ni Solomon, at least dito sa chapter 1. Sabi sa verse 16, and 17. Sinabi ko sa aking sarili, nagtamo ako ng malaking karunungan higit kaysa sa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. At ang isipan ko'y nagtaglay ng malaking karanasan sa karunungan at kaalaman. At ginamit ko ang aking isipan upang alamin ang karunungan, alamin ang kaululan at kahangalan. Para next week na yun. Aking nakita na ito man ay pakikipaghabulan sa hangin. Parang pinatitibay nito ang kawalan na pag-asa ng paghahangad at the search for wisdom. Kaya naman namulat ang pinakamatalinong tao sa Biblia sa kawalang saysay ng isip ng tao. Parang sinasabi niya, para lang tayo mga langgam. Pero siya na yung pinakamautak, pinaka-wise na tao sa buong mundo. At tignan mo dito kung gaano ka, yung degree lang, no? To what degree of wisdom? Sabi sa unang mga hari, chapter 4, verses 29 and 30, binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan, ang Diyos na nagbigay, at ng di masukat na pangunawa at kalawakan ng pag-iisip, gaya ng buhangin nasa tabing dagat. Kaya't ang karunungan ni Solomon ay higit pa kaysa sa karunungan ng lahat ng tao sa silangan at kaysa sa lahat ng karunungan ng Ehipto. Dami niyang alam. Ito pa, verse 33. Siya ay nagsalita tungkol sa mga punong kahoy. Mula sa cedro, sa cedar, na nasa Lebanon, hanggang sa isopo na sumisipol sa pader. Siya ay nagsalita rin tungkol sa mga hayop, at sa mga ibon, at sa mga gumagapang, at sa mga isda.
At naparoon ang mga taong mula sa lahat ng bayan upang makinig sa karunungan ni Solomon mula sa lahat ng hari sa daigdig na nakabalita sa kanyang karunungan. Pumunta silang lahat sa kanya at ang sabi niya sa kanyang sarili, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Sayang sa oras. Mga kapatid, ano sana ang gusto natin maunawaan ni Solomon? At ito na rin po ang ating aral. Ano sana ang ating maiuwi for today? Napakahirap ng verses na ito. Alam niyo naman, nagsastruggle na po ako. Just by God's grace. Ngunit ano ang gusto natin sana maunawaan ni Solomon at maunawaan po natin? Una sa lahat, na ang bagay na wala tayong kasagutan ay kontrolado ng Panginoon Diyos. Matapos sabihin ang baluktot ay hindi ko maitutuwid, gusto natin maunawaan ang Diyos, na ang Diyos ang may ganap na kontrol sa buong mundo. At yun ang tinatawag natin ang providence ni God. The providence o ang kapalaran ng Diyos. Wala tayong sagot sa napakaraming tanong. Ang dami natin hindi maisagot eh. Ngunit ano ang dapat sabihin ni Solomon at ng mga Kristiyano? Ang Diyos ang may control. Sabi nga ng isang Reformed professor, si David Calhoun, he said, the doctrine of providence will allow us to live without the answers until the time comes when we live without the questions. Someday we will know. But today, hindi natin kayang unawaan ang lahat. Solomon, sana nakita mo yun. Soberanya ng Diyos sa lahat ng bagay. Pangalawa, ang nais din natin maunawaan ay nilikha po tayo upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng bagay. Ang dami mong tinitignan eh. Hindi mo makonect sa Lord. Si John Piper in his book Providence tells us that yung nais ng Diyos na tayo ay magalak sa kanyang kaluwalhatian. He wants us to love in the glory of God. Ayaw makita ng Panginoon na parang ang ating sarili o ang anumang bahagi ng buong mundo na hindi konektado sa Kanya. Ayaw makita ng Panginoon na para bang tayo isang maliit na bahagi sa makina na pinapatakbo ng isang impersonal na Diyos or impersonal na mas mataas na nilalang? Hindi po eh. Gusto makita ng Diyos sa atin na naunawaan natin na ang mundo ay hindi nilikha upang tumakbo ng mag-isa. Siya po ang may hawak sa lahat. Sa makatuwid, ang Colossus chapter 1 verses 17 says, siya mismo ay ang una sa lahat ng bagay. At itong part ang gusto kong maunawaan natin. At ang lahat ng mga bagay ay nakahawakang sama-sama sa Kanya. In Him, all things hold together. Kapag binitawan ng Panginoon Jesus ang Kanyang kamay sa hawak sa mundo, walang kabuluhan ng mundo. Lahat po konektado sa Diyos. Kahit sa simpleng bagay. Sabi nga ni Jesus sa Mateo chapter 6, tignan nyo nga ang mga ibon. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns. And yet your heavenly Father feeds them. Look at them. As may isang pilosopo nagsabi, hindi naman ako ibon eh. O di wag yun. Consider the lilies of the field. Tignan mo sila, hindi naman sila naghihirap eh. Pero dapat, Solomon, nakita mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Na sa lahat ng mga bagay, ang dami yung pinasok eh. Isda, hayop, gera. Dapat nakita po natin ang lahat konektado sa Kanya. Hindi natin, sabi nga ng isang rapper na gusto ko noong 1990s, sabi niya, Tagalogin ko na lang, hindi kailangan ng isang buong araw para makita ang sikat ng araw.
ang sunshine, you don't need the whole day. Kailangan kita na natin kung paano gumalaw ang Diyos in the invisible way. Kaya nga binasa ni Brother Dennis kanina, Psalm chapter 19, 1-6, the heavens declare the glory of God. We have to see that. Especially, may revelation na tayo ng Word of God. Si Solomon, wala pang Jesus. Tayo meron na. Kailangan po natin makita na konektado lahat sa Panginoon Diyos. Lahat ng aspeto ng ating buhay. May isang C.S. Lewis scholar daw, Professor Clyde Kilby. Mahilig siya kay C.S. Lewis, siya ay isang poet. Mabasahin ko sana makikita nyo. Sabi niya, I shall open my eyes and ears. Once every day, I shall simply stare at a tree, a flower, a cloud, or even a person. I shall not then be concerned at all to ask, why are they there? But simply be glad that they are there. I shall joyfully allow them the mystery of what C.S. calls the divine, magical, terrifying, and ecstatic existence. Kahit daw mali siya, even if I turn out to be wrong, I shall bet my life on the assumption that this world is not idiotic, neither run by an absentee landlord, but that today, this very day, some stroke is being added to the cosmic canvas, that in due course, I shall understand with a joy as a stroke made by the architect who calls himself Alpha and Omega. Kaya sa ating intro, tinatanong ko, mali ba? Hindi po mali mag-aral, magkaroon ng PhD, magpunta sa abroad para mag-aral, magbasa ng mga libro para sa inyong karunungan. Kahit hindi po ito theology, basahin nyo about business, basahin nyo about science. Ngunit dapat maunawaan po natin, konektado po lahat sa ating Panginoon Jesus, sa ating Panginoon Diyos. Hindi mali ang maghangad ng mga intelektual na layunin, hindi mali ang mag-PhD, hindi mali maging doktor, hindi mali maging negosyante, at pumunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit dapat itong magmula sa ating pananaw na pag-uunawa na ang Panginoon makapangyarihan ang may ganap na lahat ng kontrol. At siya ang namamahala sa lahat ng bagay. Sana pag lumabas ka, pumunta ka sa abroad, pumunta ka sa magpunta ka sa moon. Maging astronaut ka. Sabi nga ng isang astronaut, sana lahat makakita ng kanyang pananaw kasi makikita daw niya na parang napakaganda ng mundo. How everyone, sabi ng isang astronaut, how he wishes lahat daw tayo magkaroon ng ganun experience na nakikita niya, imposible daw. Hindi mo masasabing walang Diyos. At walang problema magkaroon ng PhD. Walang problema galugarin ng mundo. Pag hindi mo nakita ang Diyos sa lahat ng ito, ito ay walang kabuluhan. Ito ay magiging walang kabuluhan kung wala ang pakikilahok ng Panginoon gaya ng nakita ni Solomon. Dami mong pinag-aralan, hindi mo man lang nakita kagad. Siyempre, huwag kayong mag-aalala. Sa dulo naman ng Ecclesiastes, makikita din ni Solomon yun. Kung hindi, wala naman siyang rason kung bakit nasa Bible. Pero hanggang sa verse 18 lang po tayo eh. So, natagalan pa siya. Huwag kayong mag-aalala. Pero nakakalungkot ang kanyang pansamantalang pahayag sa verse 18. Sapagkat, ito ang conclusion niya dito, sapagkat sa maraming karunungan ay maraming kalungkutan. At siyang nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng kalungkutan. Ito ang kanyang conclusion dito lang, hindi sa verse 12. Gusto niya ma-spoil? Pumunta na kayo sa chapter 12, verse 1. Makita mo yung spoil nyo na sarili nyo. Pero for the sake of, pag masyado na kayo malungkot, na nakikita ko yung mga mukha nyo, parang namatayan, parang nawalan kayo ng ng 100 pesos eh. Pero sa conclusion dito sa verse 18, ito ang kanyang conclusion. Dismaya.
sa kanyang paghahanap ng karunungan. Sabi niya, natuklasan niya na ang mas maraming kaalaman daw ay nangangahulugan dagdag ng kalungkutan. Naalala ko yung Genesis chapter 3, wala sa notes ko eh. Pero ang Genesis chapter 3, okay na si Adan at saka si Eva eh. Okay lang sila. Oh. Ganda ng mga katawan natin, perfect genetics eh. And then may isang bawal yan. Sabi kay Adam, bawal yan bawal kumain dyan sa ng puno. Hindi, magkakaroon tayo ng mas maraming kaalaman. Subukan natin, sabi ni Eva. Si Adam naman, nakahawak lang sa kamay ni Eva. Sige, kainin mo. O di kinain niya. Sarap. Binigay. Ayun, mas marami silang nalaman nila yung kasalanan, ayun ang resulta. Kailangan ng second Adam na si Jesus. May sinasabi nga nila, ignorance is bliss. Ang kamangmangan ay kaligayahan. Habang dumadami ang ating nalalaman tungkol sa mga bagay-bagay, lalo itong nagdudulot ng problema. At tiyak na may katotohanan sa lahat ng sinasabing ito. The more you know, the more problems, the more you know, mas nakakalungkot. May nakita ka sa reels mo, sa cellphone mo, malapit na po tayo matapos. Road rage sa Caloocan. Like. Yan. Pagtingin mo, naka-like din si Ronnie Santos. Okay. Pag like mo ganun, okay na. Pag nilike mo yun, patay ka na. Road rage sa Las Piñas. Road rage sa Cebu. Road rage. Ang dami mo nang alam. Makikita mo ang nangyayari dun sa Venezuela. Like, o kaya tinignan mo lang. Yun na. Makikita mo na ang problema sa Venezuela, ang problema sa Ukraine, ang problema sa ganito, ang problema sa ganyan. Lord, ayoko na malaman. Gusto ko yung problema lang ng GFC. Kasi yun pa lang, hindi ko na, wala naman ako magagawa dun eh. But pray for it. That's the only thing I can do. So may sinasabing ignorance is bliss. Mas okay nang, mas konti na lang ang ating alam. Kaya nga di ba? Pag may mga anak kayo, hindi mo ini-expose sa lahat ng bagay. Bakit? Hindi niya kayang i-ano yun eh. Kaya nga, nauuna yung math, di ba? Multiplication, tapos subtraction, bago kayo mag-square root. Yung simple lang muna, kasi hindi kayang i-comprehend. Tayo din ganun. Ignorance is bliss. Kasi mas maraming karunungan ay maraming kalungkutan. Yun ang kanyang conclusion. At siyang nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng kalungkutan. Yan ang kanyang conclusion. Pero tayo, ano ang conclusion natin? Hindi na natin kailangan gayahin si Solomon o si Koheleth. Siya mismo ang nagpapaliwanag nito para sa atin. Hindi na natin kailangan ubusin ang ating pera, ang ating panahon, all the years, lahat ng ating oras, at ang ating yaman sa paghahanap ng karunungan maliban sa karunungan na nagmumula sa Panginoon. Kanina tinatanong ko, meron tayong sagot sa mga hindi kayang sagutin ni ChatGPT. Ang mga tanong na mahalaga or ang existential questions na maaaring itanong ng isang tao kapag tunay na naghahanap siya ng truth or ng karunungan. Saan ako nanggaling? Ano ang aking layunin? At saan ako pupunta? Sinagot na ni Pablo yun sa isang talata sa Roma, chapter 11, verse 36. Isang talata sa Biblia compared sa lahat ng AI generators. For from Him and through Him and to Him are all things. Yan ang tunay na karunungan. Sapagkat mula sa Kanya, saan ka nang galing? Mula sa Kanya. At sa pamamagitan niya. At para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Tayo ay mga taong nilikha niya mula sa Kanya, from Him. Ang ating layunin ay mabuhay para sa Kanya at sa pamamagitan niya at bigyan siya ng kaluwalhatian through Him. Ang ating walang hanggan kapalaran ay sa Kanya, to Him.
huwag kayong mainggit kay Solomon. Maaaring mas marami siyang karunungan, ngunit mas marami tayong revelation or pahayag. Sapagkat ang anak ng Diyos was born and came to the flesh. Siya ang tinatawag natin ng karunungan mula sa Diyos or ang wisdom of God. Ako'y magtatapos sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30 and 31. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan upang ayon sa nasusulat ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Ang karunungan ng sanlibutan na hiwalay sa Diyos ay makakatulan in the future. Ang karunungan mula sa Diyos ay nagliligtas. Gusto ko po tayong lahat, pag nakikita natin po ang beauty in medicine, ang beauty in law, ang beauty in nature, dapat po tayo nakikita po natin ang karunungan and wisdom of God. Jesus, 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 crown Him Lord of all. Purihin ang Diyos at salamat, Pastor Peter, sa pagpapahayag ng kaniyang salita. Sino ako? Para saan ako nilikha? Saan ako pupunta? Maaring tinanong o tinatanong natin ang ating sarili ng mga parehong mga katanungan na ito. Normal po yon. Ginawa tayo ng Diyos ng mga nilalang na nag-iisip. At gaya po ng naipaliwanag, ang paghahangad ng karunungan ay kapaki-pakinabang. Ngunit sa anong layunin? Nasa lahat ng ito'y makita natin ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng Kanyang likas, si Kristo. Upang makilala si Kristo at matagpuan sa Kanya. At pagkatapos, mas lalong kilalanin siya at kilalanin siya ng higit pa at ang hindi masusukat na kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian. At ito po ang dahilan kung bakit tayo maawit. Tayo po ay tumayo at papurihan natin sa ating pag-awit si Kristo ang ating Hari. Magtayo, lahat ay walang bisa. Sa nagmamapuri sa bukas, ano nga ba ang buhay? Isang hamog na naglalaho sa bukang liwayway. Walhati kay Kristong Hari, walhati kay Kristo. Ang paghaharin, pamumuno niya ay awitin. Kalooban mo'y maganap sa lupa't sa langit. Purihin kang aming pagkain sa araw-araw. Sa nauuhaw
ang tubig ng buhay. Lumapit ka at uminom, ito'y walang bayad. Walhati kay Kristong Hari, walhati kay Kristo, ang paghaharit pamumuno niya ay awitin. Sa itinakdang araw ay darating siyang dakila, korderong tagapagligtas, babaguhin niyang lahat. Sa atin siya'y mananahan at magiging ilaw. Tayo'y magiging bayan niya magpakailanman. Walhati kay Kristong Hari, walhati kay Kristo, ang paghaharit pamumuno niya ay awitin. Walhati kay Kristo Hari, walhati kay Kristo, ang paghaharit pamumuno niya ay awitin. Amen. And napakasarap umawit kasama ang mga kapatiran. At nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil nasa aircon pa tayo. At napakaganda ng ating lugar. May mga konting announcements. Members Assembly, save the date on February 1, Sunday at 3:30 p.m. Ito yung next nating Members Assembly. And Right Hand of Fellowship para sa lahat ng members po ito. Second announcement ay yung Women of Grace, yung WOG. Meron siyang ministry, yung WOG Ministry would like to invite you to a 2-part series, 2 pong Sabado ito, patungkol doon sa Christian apologetics against Roman Catholicism. Gain valuable insight, mga karunungan into Roman Catholicism's beliefs and teaching. Huwag kayong ma-convert baka ma-convert kayo. Pero titignan lang natin kung anong kanilang pinag-aralan, tapos tayo naman ay ano ang depensa natin against this religion so we can confidently share the gospel, hindi po para manalo ng isang argumento, ngunit para lang maipahayag si Kristo. Saturday, February 7 and February 21. Ito ay para sa mga members lang po lamang. At kailangan mag-register so we can properly allocate food. Steak yata, papakain dito. For the participants, please sign up after the service today. Let us pray. Heavenly Father, we thank you again. Magpapasalamat po kami sa inyong salita. Kahit po mahirap at minsan ay nakakalungkot dahil nasa chapter 2 pa lang kami. Alam po namin ang inyong banal na Espiritu ay magtuturo sa bawat isa, sa aming mga puso, sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng salita, sa pamamagitan ng ating pagkakanta, sa pamamagitan ng pag-explain sa scriptures, at kahit sa pamamagitan ng benediction. Nagpapasalamat po kami na meron po kami isang GFC na pwede po naming tawaging amin and home. Would you just continue to bless this church? Bigyan niyo nga kami ng mga pagkakataon, makapagpahayag ng Ebanghelyo, Lord, mula Lunes hanggang Sabado. Protektahan niyo po kami. Alam po namin, pagbalik po namin sa mundo, the cares of this world ay ma-overwhelm na naman po kami. Would you just please protect us? Sa mga nangangailangan, Panginoon Diyos, would you provide? Sa mga nahihirapan po, Panginoon Diyos, emotionally, would you just please ipaalam niyo na ang kapayapaan na meron kay Jesus ay manguna sa aming mga puso. Sa mga may sakit, Lord, we pray for healing. At sa mga talagang kailangan lang kayo,
Magpakita nga po kayo, O Diyos. Salamat, Panginoon Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan tayong lahat ng kapayapaan. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday.